Breaking news mga kabayan, US Embassy sa Ukraine nagsarado muna dahil sa pangambang papasabugin ito. Sino kaya ang magpapasabog? Pangalawang breaking news, Hezbollah sumuko na nga ba? At ang pangatlong breaking news, Tehran, Iran may panibagong pahayag tungkol sa kanilang nuclear weapon. Bago nating umpisahan ang kwentuhan natin, baka pwede namang palike ng video na ito. Malaking bagay na to para sa aming mga content creator. Isinara ng United States ang embahada nito sa Kyiv noong Miyerkules ng umaga dahil sa tinatawag nitong banta ng isang significant air attack, isang araw matapos gumamit ang Ukraine ng mga American missiles para tamaan ang isang target sa loob ng Russia. At ito ay inilarawan naman ng Moscow bilang pagpapalubha ng digmaan. Sinabi naman ng military spy agency ng Ukraine na sinusubukan daw ng Russia na magdulot ng panik sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga peking online message tungkol sa paparating na isang napakalaking missile at drone attack. Sinabi ng isang US government source na ang pagsasara ng embahada ay related sa nagaganap na ongoing threats tungkol sa isang air attacks. Samantala, ayon sa Italian at Greek embassy, isinara na rin nila ang kanilang mga embahada. Nanatiling bukas naman ang embahada ng France, ngunit hinimok ang mga mamamayan nito na maging maingat. Sinabi naman ng US State Department na inaasahan nito ang pagpapatuloy ng normal operation ng Kiev Embassy sa Thursday. Ayon kay President Volodymyr Zelensky, ang mga panic-inducing messages na pinaikot ngayong araw ay makakatulong lamang sa Russia. Pero binalaan ang mga Ukrainians na bigyang pansin ang air raid alerts. Nagpahayag din ng pasasalamat si Zelensky para sa isang bagong 275 million US military aid package na inannounce ng State Department na nakafocus sa ammunition, drones at mga missiles. Ginamit ng Ukraine noong Martes ang mga US Army Tactical Missile System sa pag-atake ng isang arms depot sa loob ng Russia, gamit ang bagong pahintulot mula kay US President Joe Biden sa ika-1,000 araw ng malawakang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Samantala, sa iba pang mga balita, isang US envoy ang dumating sa Israel at ito ay nagpatuloy sa isang ceasefire negotiations sa Hezbollah movement ng Lebanon. Ito ay matapos ang karagdagang progress sa second day of talks sa Beirut. Si Amos Hochstein na nanguna sa mga efforts ng Biden administration sa pagwawakas ang higit sa 1 taon na tunggalian ay inaasahang makikipagpulong sa punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa Thursday. Sa nakikitang positive development, bumalik siya sa Beirut noong Martes matapos i-accept ng Lebanese government at Hezbollah ang isang US draft proposal. Hindi niya inaasahang mag-e-extend ng 1 araw ang kanyang pagbisita para sa mga further discussion. Pagkatapos ng meeting kay Lebanese Parliament Speaker Nabih Berri na suportado ng Hezbollah sa mga negosasyon, sinabi ni Hochstein na pupunta siya sa Israel upang subukang tapusin ito. Ang mga detalye ng ceasefire proposal ay hindi pa malinaw sa ngayon, pero ang ilan sa mga earlier differences ay kabilang ang formation ng supervision mechanism at ang demand ng Israel na makaatake sa Lebanon. Kung sakaling magkaroon ng violation sa nasabing deal, ang demand na ito ng Israel ay nireject ng Lebanon. Sa pagtugon sa mga foreign ambassador sa Jerusalem, sinabi ng Foreign Minister ng Israel na si Gideon Saar na sa anumang kasunduan, kailangang panatilihin ng Israel ang kalayaang kumilos kung magkakaroon man ng mga paglabag. Ngunit hindi naman siya nagbigay ng mga detalye tungkol sa kung ano ang kaakibat nito. Mula nang maging intense ang conflict noong Setyembre, sinabi ng mga Lebanese authorities na ang anumang kasunduan ay dapat na nakabatay sa Resolution 1701 ng United Nations Security Council na nagwakas sa digmaan sa pagitan ng Hezbollah at Israel noong 2006. Ang aide o assistant ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ay nag-issue ng isang nakakagulat na statement. Ayon dito, ang Iran ay may kakayahan na makakuha ng military nuclear power sa loob lamang ng 1 araw. Ang nasabing aide ay si Mohammad Javad Larijani, isang direktor ng Institute of Basic Sciences ng Iran.
Sinabi din niya sa West at sa ilang estado na mali ang kinakalaban ng mga ito. Ang mga remarks na ito ay naganap sa gitna ng mga tensyon sa International Atomic Energy Agency at sa mga Western country. Ang UN watchdog na chief ng International Atomic Energy Agency ay bumisita sa Iran upang i-clear out ang mga pangamba tungkol sa atomic program nitong nakaraang linggo. Samantala, ang France, Germany at UK ay nag-a-advocate ng isang resolution sa darating na IAEA Board of Governors meeting na may layuning i-censure ang Iran para sa non-compliance nito sa mga nuclear agreements. Pinalawig naman ng European Union at United Kingdom ang mga parusa sa Iran dahil sa military support nito para sa Russia. Umiinit ang mga mata ng Western countries sa Iran gawa ng mga nuke program nito, conflict sa Israel at pagsuporta nito sa Russia. Ang nuclear threat ng Iran ay naganap matapos i-revise ng Russia ang kanilang nuke doctrine. Sinasabing ang bagong nuclear doctrine ng Russia ay nag-aalaw sa kanila na gumamit ng nuclear deterrence upang ma-prevent ang aggression ng mga hostile powers na mayroong mga weapons of mass destruction o may malalaking arsenals. Sa iba pang anggulo ng mga balita, Russia nagsimulang mag-mass produce ng CUBE-M bomb shelters sa gitna ng tumataas na global nuclear tensions. Ang CUBE-M shelters ay nakahanda para sa deployment maging sa harsh permafrost ng Russia. Ang CUBE-M shelters ay may kakayahan na protektahan ang 54 na tao mula sa isang radiation, maging sa mga shockwaves at sunog sa loob ng 48 oras. Kinumpirma din ng Moscow na sa pinakaunang pagkakataon, ang Ukraine ay gumamit ng US-made missile sa pag-atake nito sa Russia. Nagsignal ang Russia tungkol sa nuclear confrontation habang ang Ukraine na sinusuportahan ng West ay umatake sa teritoryo ni Putin. Ayon sa claim ng CNBC, ang Moscow daw ay nag-respond sa pag-atake ng Ukraine gamit ang nasabing US missile. Ang Russia ay nagsignal na nakahanda ito para sa isang nuclear response matapos ang pre-dawn attack nitong November 19. Ang pahayag na ito ay naganap matapos pirmahan ni Vladimir Putin ang isang bagong nuclear doctrine. Ibinaba ng Russia ang nuclear strike threshold na nagpapakita ng kahandaan nito na tumugon sa mga aksyon na gagawin ng US. Nitong November 19, ang Ukrainian forces ay nagsagawa ng kanilang unang pag-atake sa border region ng Russia. Ito ay isinagawa matapos ang approval ng US sa paggamit ng Ukraine sa mga long-range missile laban sa Russia. Ang hakbang na ito ay nagtaas ng mga global concerns sa parehong panig. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Nakapasok na ang American boots sa lupain ng Ukraine. Ang mga tangke ng Abrams ay umuusad papuntang silangan. Mga F-16 nagdo-dominate na sa himpapawid. All set para itulak ang Russia pabalik. Ito yung kinatatakutan ng Russia. Isang senaryo na pwedeng magdala ng unpredictable consequences. Game changer kaya ito para sa Ukraine o baka spark ito ng mas malaking apoy. 30 months in at yung dating di matitinag na puwersa ng Russia mukhang mas mahina na ngayon, lalo na pagkatapos ng daring move ng Ukraine papunta sa Kursk. Habang ang $250 billion na tulong mula sa NATO ang nagpapanatili sa Ukraine sa laban, ang latest na US aid package na may kasamang mga bagong Patriots at long-awaited F-16 baka talagang mag-tilt ng balanse. Pero kung mag-level up pa ng US at mag-deploy ng troops, ibang usapan na yon. So buckle up habang sumisid tayo sa kung ano ang mangyayari kung mag-turn up ng heat ang Amerika sa Ukraine. Kung gagawin ito ng US, baka ito na yung wake-up call na matagal nang iniiwasan ni Putin. Pero paano kung bumaliktad ulit ang ihip ng hangin pabor sa Russia? Malamang ibabagsak ni Putin lahat ng kaya niya sa Kharkiv o kahit sa Kiev. After all, ang unang subok niya sa Kharkiv noong 2024 ay napaka-epic fail na puro mahihinang infantry ang pinasok niya nang walang tank support, nagresulta sa massive losses at walang napalanong teritoryo. Ngayon, nakabangko si Putin sa numbers para takpan ang lahat ng kulang. Sa bagong conscription, may 300,000 soldiers kada taon at mga kontrata para sa recruits.
Mukhang all-in na si Putin sa quantity over quality strategy. Umaasang mapupuno niya ang Kharkiv ng mga sundalo. At dito, pwedeng mag-step in ang US para ipaalala sa kanya kung bakit importante ang quality at strategy. Tingnan natin kung ano ang pwedeng gawin ng effective US deployment sa Ukraine. So, gaano ba karami ang US soldiers na handa na? Ang sagot? Marami. Pero hindi lahat trained for offensive missions. Ang iba't ibang branches ng US military ay may kabuuang 770,000 active service members. Pero karamihan nasa continental US o Hawaii. Roughly 100,000 US troops ang nakabase sa Europe, mostly sa NATO countries. Mga 35,000 doon ay nasa Germany. Pwedeng ma-redeploy ang ilan sa kanila mula NATO countries since ang presence nila doon ay para palakasin ang NATO defenses against Russia. Hindi bago sa US ang mga ganitong military operations abroad, gaya ng 20 years of war sa Middle East. Sa Iraq War, umabot ang US military ng over 170,000 soldiers, pero usually between 100 to 150,000 troops. Kaya posible na mag-deploy ng as much as 100,000 soldiers ang US sa Ukraine para palakasin ang local defenses at pigilan ng Russia. Mga Abrams tanks at M2 or M3 Bradley Infantry Support Vehicles ang malamang na dadalhin ng US. Noong January 2023, in-announce ni Biden na magbibigay ang US ng 31 Abrams tanks sa Ukraine. Sapat para sa isang tank batalyon. May 4,600 na ganitong tanks ang US, kalahati nito active duty. Pagdating sa Bradley Support Vehicles, napatunayan na nila ang halaga nila sa Ukraine, kaya't nakatanggap ang Ukraine ng 186 bilang parte ng US aid. Mayroong 2,100 M2 at 1,200 M3 Bradleys sa US active duty. Kahit fraction lang ng mga vehicles na ito ang madala sa Ukraine, malaking dagdag na yan sa land forces ng Ukraine. Kasama na rin ang mga anti-tank at anti-air defenses tulad ng Patriots at Javelins. Para sa mga di pa aware, ang Javelins ay mga anti-tank fire and forget missiles na ipinadala ng US ng 7,000 units sa Ukraine. Tinatawag silang Saint Javelins dahil sa effectiveness nila sa pagsabog ng Soviet-made T-90 at older tanks. Ayon sa CSIS, may stockpile ang US na additional 15,000 to 18,000 Javelins at kayang mag-produce ng 6,500 kada taon. Kung magdesisyon ng US na magdala ng mas maraming Javelins, aabot ng mahigit 4 na taon para mapunan ang stock. Pagdating sa anti-air, hindi lang Patriots ang kaya dalhin ng US, kundi pati mga Stingers. Mga lumang generation na ang Stingers, kaya unti-unti na ring nababawasan ang orders. Pero with about 8,000 Stingers pa rin sa stock, malamang gamitin na ng US ang karamihan nito sa Ukraine bago maging obsolete. Pwedeng i-compare ang Russian military ngayon for reference. Ayon sa stats, may 1.3 million active personnel ang Russian Army. On paper kapareho ng US forces. Pero iba ang quality ng US soldiers kumpara sa Russian soldiers. Ang Russia kasi gumagamit ng mixed conscription contract model. Mas mataas ang bilang ng conscripts kaysa contract soldiers. Malaking bagay ito dahil ang Russian conscripts ay hindi para sa missions outside Russia. Kahit outnumbered ng Russia ang combined Ukrainian army at potential US deployment, hindi lahat ng sundalo ni Putin ay kayang i-deploy sa Ukraine. At ang training ng Russian conscripts, hindi ganong kaganda. Iba't ibang unit lang nag-aasikaso ng training, kaya iba-iba rin ang quality ng soldiers nila. May reports mula sa mga prisoners of war ng Ukraine na ang iba, 2 weeks lang ang training bago ilagay sa front lines. Dagdag pa ang dami ng losses na natamo ng Russia sa buong course ng war. Ayon sa Ukrainian Ministry of Defense, may estimated na 650,000 Russian casualties na mga patay at sugatan na hindi na pwedeng bumalik sa military service. Kung kukunin natin ang 1.3 million bilang base, parang ang Russia ay nakakuha ng halos kasing dami ng soldiers na nawala nila nitong nakaraang 30 months. Kalahati ng mga sundalo ng Russia ngayon ay bagong recruits. At yung mga contract soldiers sa Russia, 2 years lang ang commitment nila,
kumpara sa US military na 4 years. Dahil dito, mas konti ang experience ng average Russian soldier pagdating sa totoong laban at hindi lang ito tungkol sa manpower. Nagkakaproblema ang Russian army sa forward momentum sa Ukraine nitong 2024 kahit gamit nila ang ilan sa pinakamodern na weapons at equipment. Pero hindi reliable ang mga ito. Halimbawa, yung modern main battle tank ng Russia, ang T-90, dapat sana ay advance kumpara sa meron ng Ukraine noong simula ng war. Pero dahil sa mga anti-tank missiles ng NATO tulad ng Javelins at paglaganap ng drone-based warfare, hindi gaano nakaapekto ang T-90 sa mga labanan. Kumpara sa Abrams tanks ng US, may malaking flow ang T-90s. Ang auto-loading system nito ay naglalagay ng spare ammunition sa ilalim ng turret at sa pagitan ng tracks na manipis lang ang proteksyon. Inaatake ito ng Ukrainians gamit ang long-range missiles o drones at kapag tinamaan, sumasabog ang ammunition na nagpapasabog sa tank mula sa loob na tinatawag minsan na explosive decapitation. Dahil sa mas modernong weaponry na maaaring dalhin ng US, mahihirapan ng Russia na makipagsabayan sa ground. Dagdag pa, mas maraming anti-tank systems ang pwedeng i-deploy ng US kaya mas mahina na ang banta ng Russia sa Ukraine. Pati supply lines at ammo depots ng Russia sa labas ng Donbas. Patuloy na binabanatan ng Ukraine gamit ang long-range artillery. Ang pinaka-recent na mga halimbawa ay noong September 18 at 21 kung saan inatake ang dalawang ammo depots malapit sa Toropets at Tikhoretsk. Kitang-kita sa satellite images na nasunog at nawasak ang mga ito. Kung magdesisyon ng US na hawakan ang offensive part ng campaign, pwede nilang dalhin ang mas maraming HIMARS at ATA-CMS na long-range artillery. Posible na kaya nilang tuluyang maputol ang supply ng Russia sa frontline. Sa best case scenario, magdadala ang US ng 100,000 to 150,000 troops kasama ang mga tanks, missiles at anti-tank at anti-air defenses sa Ukraine. At kung mangyari yon, malamang na kayang itulak pabalik ang buong Russian invasion force in just a few months. Kung tuloy-tuloy ang advantage ng Ukraine sa tempo dahil sa pag-invade nila sa Kursk at sa long-range strikes nila sa supply lines, lalo lang tataas ang tsansa nilang manalo sa tulong ng US presence. Ang mas maraming anti-air systems ng US Army ay makakapagprotekta laban sa mga incoming Russian missiles, kaya bababa ang casualty rate ng Ukrainian side. Pero kung talagang mangyari ito, magre-react ang Russia. Kung magpadala ang US ng troops dun sa Ukraine, malamang na magde-declare ang Russia ng war against the US base sa pinaka-latest na Russian National Security Doctrine.